Hello mga katropa! Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na meron itong kapulutan na aral. Ang kwento na ito ay tungkol sa buhay ng dalawang mag-asawa. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel mga katropa, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Walang mapagsidlan ang saya't kilig na natamasa ni Michael nang tuluyan na niyang mapakasalan ang dalagang ilang taon niyang sinuyo at pinakisamahan ng mabuti. Pangako niya rito sa harap ng altar, habang buhay kitang mamahalin, pati ang pamilyang ating bubuuin. Nagawa naman niyang mahalin ang kanyang asawa sa loob ng isang dekada habang kanilang inaalagaan ang kanilang 3 anak. Kaya lang, nang dumating ang araw na siya'y mawala ng trabaho at magkaroon sila ng problema sa pera, hindi niya maiwasang hindi ito isisi sa asawa niyang walang ginawa kung hindi ang maghintay sa kikitain niyang pera. Mahal, wala na tayong bigas. Kailan ka makakabili? Pati mga biskwit ng mga bata, wala na rin. Wala na akong mapapabaon sa kanila sa eskwela. Daing nito sa kanya habang hinahati ang natitira nilang pagkain sa 2 nilang anak na papasok sa eskwela habang nasa kulong-kulong naman ang bunso nilang anak. Diyos ko naman, Leah! Hindi ka ba talaga iisip ng paraan para kumita ng pera? Hindi mo ba talagang kaya na tulungan akong maghanap buhay? Sigaw niya rito, lalo pa siyang nagalit nang makita niyang walang natirang pagkain para sa kanya. Sige nga, kung magtatrabaho ako, sino ang mag-aasikaso sa mga bata? Ayos lang sana kung matatanda na sila. Kaso, ang panganay nating anak, 9 na taong gulang pa lang, Michael. Tapos, 1 taong gulang pa lang si Bunso. Anong gagawin ko? Iiwanan ko sila? Hindi na niya pinatapos ang pagbubunganga nito at kaniya itong sinampal sa harap ng kanilang mga anak. Tumahimik ka ng palamunin ka. Wala kang silbing asawa. Puro ka dahilan. Puro ka bunganga. Sigaw niya pa rito, saka niya hinila ang buhok nito at sinubsob sa sardinas na uulamin sana ng kanilang mga anak. Kitang-kita man niya ang takot sa mata ng kanyang mga anak. Wala siyang ginawa upang paliwanagan ang mga ito. Bagkus sabi niya pa, "Sige, umiyak kayo, ipapaampun ko kayo." Dahilan para magsitunguan na lang ang dalawa. Nasundan pa ng nasundan ang pananakit niyang iyon sa kanyang asawa. Muli man siyang nakatagpo ng trabaho, hindi naman maayos ang pakikitungo sa kanya kaya ang galit niya'y madalas niyang binubunton sa asawa. Lalo kapag uuwi siyang walang pagkain o marumi ang kanilang bahay. Wala ka talagang silbi. Bakit ba ikaw pa ang pinakasalan ko? Sigaw niya rito habang kanya itong sinasaktan. Tama na! Nakikita ng mga bata. Iyak nito, ngunit imbis na maawa at makonsensya, lalo niya pa itong binugbog hanggang sa naging araw-araw na ang pananakit niya rito. Isang araw, umuwi na naman siyang walang pagkain sa kanilang lamesa. Nakatambak pa ang hugasin at nagkalat ang laruan ng kanilang bunsong anak sa sahig habang mahimbing ang tulog ng kanyang asawa. Dito na nagdilim ang paningin niya, kaya agad niya itong hinila patayo, saka pinagsususuntok sa katawan. Iniinis mo ba talaga ako? Galit niyang sabi rito. Tama na, Daddy! Sigaw ng panganay niyang anak, kaya siya'y napatigil. Matapang ka na rin. Bakit may
Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo, sir? Dadalhin nila hanggang pagtanda ang takot na binibigay mo sa kanila. Ang payat-payat pa ng asawa mo. Saan ka nakakakuha ng konsensya para pagbuhatan siya ng kamay? Galit na sabi ng isang pulis na nagpuposa sa kanya dahilan para tingnan niya ang mag-ina niyang takot na takot sa kanya. Dahil doon, siya nga ay agad na nakulong. Ilang ulit man siyang humingi ng tawad sa asawa niya habang sila'y nasa korte. Hindi siya nito iniimik at pilit na nilalayo ang kanilang mga anak sa kanya. Patawarin niyo ako! Hindi ko natupad ang pangako kong mamahalin ko kayo habang buhay. Sigaw niya sa kanyang mag-iina bago siya ilabas ng korte at tuluyan ikulong sa selda. Sandamakmak na pagsisisi man ang kanyang nararamdaman noong mga oras na iyon, hindi nito nabago ang realidad na dapat niyang pagbayaran ang kamakailang kanyang ginawa sa kanyang buong pamilya. Hindi ko man alam kung kailan ako makakalabas. Asahan niyong pagkalaya ko, magbabagong buhay na ako. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa tanging litratong naitago niya sa kanyang bulsa bago siya ikulong. Araw-araw man siyang ginising ng pangungonsensya at pagsisisi, walang araw na hindi sumagi sa isip niya ang kanyang buong pamilya na sana'y pinakitunguhan niya ng ayos noon paman. Mga katropa, mahalin po natin ang ating pamilya. Dahil sa huli, sila lang din naman ang ating tatakbuhan. Lagi nating isipin mga katropa na ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, paalam, and God bless.